Shout out mga kalabel, magandang umaga sa inyong lahat. Dito ay umaga sa aking kinaroroonan. At magandang araw, hapon, tanghali, gabi sa inyo kung saan man kayo ngayong bansa naroroon mga kalabel. Maraming salamat at mabuhay kayo. Ingat-ingat sa biyahe katulad ko. Todo ingat tayo ngayon dahil ang ating sitwasyon sa ating kakalsadahan dito ay medyo foggy ang lugar natin ngayon mga kalabel dito sa Doha, Qatar. Dahil oras na ng taglamig, panahon ng taglamig nga, ika nga lumalamig din kahit yung sinasabi nila na bansang mainit. Pero hindi po totoo yun. Kalahating taon mainit, kalahating taon malamig. Pero hindi naman siya ganong kalamig. Hindi katulad sa mga bansang Canada, Europe, US, Alaska na napakalamig, nagyeyelo doon. Pero dito, yung panahon lang, yung hangin lang ang lumalamig dito mga kalebel. So yan mga kalebel, binabaybay natin ang ating kakalsadahan dito at nagadahan-dahan tayo dahil medyo mapagi nga. Hindi natin zero visibility ang ating unahan at kita nyo nga malabo yung kalangitan at hindi na natin makita yung sasakyan na medyo nasa unahan natin. Yung mismong malapit lang sa atin ang makita natin ng klaro, pero yung after 3 cars medyo mahirap na natin makita, di ba? Kaya ano lang yung takbo natin dito. Takbong pogi lang tayo mga kalebel. So ganun pa man mga kalebel, nagsashoutout ako sa inyo sa lahat ng followers ko at subscribers. Ingat po palagi sa biyahe, lalo na yung mga kapwa ko drivers dyan, mga trailer drivers, bus drivers, light vehicle drivers, motorcycle dyan sa Pilipinas. Ingat-ingat po kayo dyan, lalo na sa Pilipinas kasi mainit, minsan maulan, madulas ang daan. Ingat po kayo dyan. So ngayon mga kalibel, sa alas 8 ng umaga rito sa ating kinaroroonan at naghahatid tayo ng ating mga kasama sa trabaho, sa mga staff natin sa shop ng aking boss. Kaya binabaybay natin ng alas 8 ng umaga ang kakalsadahan dito dahil kailangan alas 9 dumating sila doon sa aming shop. Kaya kasi sila yung naka-assign para magbukas ng shop. Kailangan alas 9 ay bukas na yon. Kaya dinadahan-dahan ko patakbo guys kasi nga dapat alas 9 makarating kami doon. Yung ibang mga sasakyan dito guys ay hindi na tumutuloy magpatakbo gawa ng siguro mahina yung paningin nila or may iwas din sila sa disgrasya siyempre. Kasi tingnan nyo, may nadaanan tayo na nakahinto. Kasi siyempre mas gusto nila na safe ang kanilang biyahe. Kasi nga naman medyo blurry ang kalsada natin ngayon. At kung hindi naman sila nagmamadali, okay lang naman sila pumarada dyan sa gilid habang nagpapalipas ng ano, kasi liliwanag din naman yan kasi katulad ngayon paliwanag na siya dyan, pero may area talaga na mababa yung pag napakalabo katulad niya dito sa kabila medyo malabo ang pag excuse me mga kalibel, excuse me po. So ayan dito tulay, medyo overpass to siya. So medyo malabo sa unahan, di ba? Hindi nyo makita masyado yung nasa unahan natin. So ayan, ganyan kalabo pag alas 8 ng umaga dito. Pero pag maaga pa masyado, alas 4, alas 5, napakalabo talaga, hindi kaya na sungsungin mo yung kalsada. Kaya mapapansin nyo dito, minsan may mga nakaparada na lang na truck sa gilid. Ayun, no? Kita natin sa kanan. Nakaparada lang sila kasi ayaw nilang sumungsong sa ano ng kalsada, very foggy kasi ayaw nila. Siguro hindi rin sila nagmamadali kaya hintay lang muna sila kapag liwanag kasi pagdating ng alas 9 ng umaga, alas 10 maliwanag na talaga yan dyan. Mawawala na yung mga foggy. Kaya nakaparada pa sila dyan. So nag-iingat lang din sila mga kalibel, hindi naman sila nagmamadali, hindi katulad ko na kailangan ko maghatid talaga ng tao kaya kailangan ko magdahan-dahan sa pagmamaneho papunta doon sa ika nga tawag ko nga dyan ay nagagumagapang. Kasi yung usual na speed ko dyan ay mga 100, 120. Yan, ang maximum speed kasi dyan sa kalsada na to ay 120. So dinadaan-dahan ko na lang na makarating lang kasi para
hindi naman ma-late masyado yung ating mga staff na magbubukas doon sa shop natin. Kaya yun mga kalibel, at kung kayo ay nakakaranas din kayo ng ganito, mag-ingat lang, doble ingat lang kayo, at saka mag-flasher kayo. Ako naka-flasher ako dyan, hindi ko lang napakita. Dapat naka-flasher kayo palagi para siyempre nakikita rin kayo ng nasa likod ninyo. At minsan nga nag-headlight ako dyan pag talagang hindi ko na makita yung harapan ko. Maliban sa mabagal yung takbo ko, nag-headlight na rin ako para sure ball tayo. Nakikita tayo sa likod, nakikita natin yung sa harapan natin. Kaya alam na alam ko talagang napakahirap pag lalo na pag nandiyan ka sa mga malalamig na bansa katulad ng Amerika, sa California, Canada, Europe. Kasi nagyeyelo ang kalsada nila doon. So paano ka magmamaneho ng ganyan nagyeyelo? Di mo tapos mapagpa, di ba? Napakahirap noon para sa hindi bihasa sa lugar na ganoon, di ba? Kaya kung baguhan ka doon siguro talagang nangangatog ka na sa lamig tapos nahihirapan ka pa sa kalsada kasi nagyeyelo. Ang hirap noon. Pero ika nga pag talagang ginusto mo makarating sa bansa na yon at pinalad ka matututo ka na lang din kung paano ka magmamaneho sa mga ganong lugar, di ba? Tsaga-tsaga lang yun. So ayan guys, makikita nyo napakalabo diyan, di ba? Kita nyo naman, di makita yung mga signage sa taas. Ayan, tulay, may tulay yun, malayo, di mo makita. Pero bandang unahan at pag patanghali ng patanghali na paliwanag na ng paliwanag yan mga kalibel. Kasi nga tumataas yung araw, so nawawala na rin yung pagi kasi mainit, umiinit siya. Umiinit yung araw pero yung hangin niya malamig mga kalibel. Pero hindi tulad ng lamig ng Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia talaga napakalamig talaga doon. Pag lumamig talagang tatlong jogging pants ka doon, tatlong jacket ang isusuot mo kasi napakalamig. Tapos although hindi nagyeyelo, tapos yung pag nagkape ka doon medyo 5 minutes malamig na yung kape mo. Ganon din pag nagsasalita ka doon, umuusok talaga yung bunganga mo dahil sa lamig. Dito guys, may pansin nyo medyo lumiwanag na siya. Ayan, di ba? Medyo na yung speed natin dito kasi medyo maliwanag na siya. Kitang-kita na natin yung nasa unahan natin. Kaya sa ating mga kaibigan dyan sa Pilipinas at siyang sulok ng mundo kayo, lalo na yung mga drivers, mag-ingat po tayong lahat at huwag makalimot manalangin. Laging manguna ang pananalangin na gabayan tayo sa daan, di ba? At siyempre sa Pilipinas naman medyo malamig, medyo mainit, nakakalokang klima naman dyan sa Pilipinas, no? Nasanay tayo ng umiinit, lumalamig, umuulan, bumabagyo, lahat nandiyan na, tapos may lindol pa. Ganyan ang Pilipinas, lahat nararanasan. Kaya pagdating sa atin sa ibang bansa, madali tayo mag-adjust kasi madali ang nararanasan natin, maraming klima may tag-ulan, may tag-init, may tagbagyo, may taglindol, lahat na nasa Pilipinas na. Kaya saan ka pa? Sa Pilipinas ka na mga kalibel. Ganun talagang life. Hindi natin mapipigilan yan pag tawag ng kalikasan o kagagawa ng kalikasan. Iba pala yung tawag ng kalikasan. Nandito na tayo sa bridge, no? Ang tawag dito sa bridge na to 7 bridge to hindi pala ito yung 7 bridge. Nasa 4 bridge lang yata ito. Ayan mga kalibel. So maraming salamat sa mga subscriber ko. Shoutout sa inyong lahat. At siyempre kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo naman yung ating YouTube channel, Papa Top TV, at ang ating, pwede nyo i-follow ang aking Facebook page, ang Papa Top TV din, ang pangalan. I-search nyo na lang sa inyong mga Facebook, yung Papa Top TV. Makikita nyo na doon yung aking mga vlog din doon, at saka everyday activities dito sa bansang Middle East, bansang Qatar. Kaya kayo, saan man kayong bansa ngayon, mag-iingat po kayo lagi at God bless sa inyong lahat at laging mag-iingat. I love you all.